Welcome back sa aking channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Nagmukhang basang sisi sina Representative Jinky Luistro at si Representative Terry Ridon sa kanila pa namang inumpisahang mini trial sa Kongreso. Nagpabida-bida itong si Jinky Luistro na ang hindi daw pagdalo ni VP Sara ngayon sa kanilang mini trial ay nangangahulugan daw na nilabag ang saligang batas ni VP Sara. Pero heto, nasupalpal ni Representative Rufus Rodriguez itong si Luistro na wala naman pala sa kanilang rules na mandatory o required umattend si VP Sara ngayong hearing kung saan napahiya itong si Jinky Luistro at itong si Terry Ridon. Panoorin natin ang video. Honorable Rodriguez. Madam Chair, the right against self-incrimination is very clear. Under our rules, the criminal procedure rules, which are suppletory, because our rules are very pithy in terms of the procedure. 2 points, Madam Chair. The respondent has the right not to appear, Yes. and therefore she does not need to be present, because that is the right of a respondent, akin to a accused in a criminal case, as decided in the cases, Madam Chair. That's number one. Number two, the counsels here are not only to advise on the legal rights. They have the right to cross-examine, because the Vice President will not be present. If she's present, she cannot cross-examine witnesses, because she has lawyers. So therefore, 2 points. The rule that requires that lawyers can only, the participation is only to advise the legal rights of the witness is on the rules on the investigation in aid of legislation. That is expressly found in the rules in aid of legislation, the hearings. But it is not found in our rules. I've been reading our Yun rules nga. of procedure. There's nothing here that limits Pabibo it si to only Luistro. advising. Therefore, in an adversary proceeding like this, we have to therefore hear the counsels if they wish to be present, but if not, then that is also the lookout of the respondent. But I believe that we should be clear in our rules that the presence of counsel of the respondent has the right to cross-examine directly Yes. the witnesses for the complainants. And secondly, there is no need for the Vice President to appear in hearing, because that is her right not to be able to appear, and we can make conclusions out of her non-appearance. No need for her to appear. Thank you, Madam Chair. At ito pa yung video ni Representative Terry Ridon na kung saan parang hindi sila nag-usap-usap. Parang anggulo ng kanilang script. Partida, wala pa niyan si VP Sara. Pero nagkakagulo na kayo. Panoorin natin to. Well, maganda po yung talakayan kanina patungkol doon sa konsepto ng karapatan sa pagkakaroon po ng abogado. But I think just for the record, meron pong sulat yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte na wala naman po ata talaga din silang interest at this point na dumalo either ang pangalawang pangulo o yung mga abogado po mismo. And I will read Wala it naman talaga. for the record. Madam Is, Chair, we are still on our ground rules Oh, yan. discussion. So that can probably wait, and we will be able to Sobrang discuss that. excited Because kasi. we are now on approving the ground rules. Oh. We are not yet determining Oh, yun pala what eh. the council Diba? or the Vice President is proposing or manifesting to us. For So the can- guidance of the justice members, there is a pending motion for the approval of the ground rules read by the Honorable Diba? Zamora. Perhaps we will be proceeding to the letter sent by the lawyers of the respondent after we address the motion for the approval of the ground rules. Yes, Madam Chair, but just to make the point that even if we talk about a conceptual matter relating to the right to counsel, if the counsels themselves are actually questioning these proceedings and the Vice President herself is questioning this proceeding, I think that needs to be placed on record, Madam Chair. So I will read it. For Tunar Basas and Salazar. Madam Chair. The Honorable Yan na. Ridon That will is be out of order. requested to defer the discussion on the letter of Fortuna Narvasa until we address Ano? the pending motion before the committee. Ano na, Terry Ridon? Excited yarn.
Hindi pa nga natatapos eh. Diyos ko po naman. Ang hirap kasi pag pag hindi abogado, hinaan doon. Nakakahiya mga kapwa nyo kongresista, mga kapwa nyo kasama dyan sa committee, tapos hindi nyo alam ang gagawin ninyo. Hindi kayo nag-rehearse? Bigla kayong nataranta? At ito nga na mga kasweet, nagbigay ng depensa ang kampo ni Vice President Sara. Nagbigay ito ng sulat dito kay Jinky Luistro. Iginiit nga ng kampo ni Vice President Sara na walang jurisdiction ang House Committee na magsagawa ng anumang impeachment trial dito sa anumang proceedings. Sa kanilang pahayag ay base sa kanilang sulat. Iginiit nga ng kampo ni Vice President Sara na ang tanging Senado lamang ang may karapatang maglitis ng mga kasong impeachment alinsunod sa ating konstitusyon. Actually, yung naging ad cotalam ni Vice President Sara, hindi pag-attend ni VP Sara ngayon sa impeachment hearing ng Kamara ay hindi pag-iwas ang sagot dito ni VP Sara. Kundi ito isang brilliant move. Alam naman ng lahat na ilulusot ito diyan sa House at sa Senate Impeachment Court. Nandoon ang totoong laban. Nandoon ang totoong bloodbath na sinasabi ni VP Sara. So bakit pa mag-aaksaya ng panahon si VP Sara at ang kanyang defense team? Kumbaga sa laro, ngayon sila magtapon kayo ng mga kung anumang alas ang inyong hawak dyan sa House. And then sa dulo, sa dulo na, sasagot itong si VP Sara. Nasa dulo ang kanyang move para hindi agad mabasa ang gagawin ni VP Sara. Kumbaga calculated move na yan ni VP Sara eh. Kalkulado na niya yan. Sa bilang pa lang ngayon na kahit hindi nga mangumbinse o mag-convince si Vice President Sara sa mga senador, ay may bilang na siya for acquittal. 9 votes. Same ng bilang ng minority. At sa nababasa ko, 4 hanggang 7 sa majority ngayon ang hindi rin boboto dyan para makonvict si Vice President Sara at tuluyang mapatalsik at ma-impeach. Kasi kapag itong mga senador na to boboto para ma-impeach si VP Sara, sigurado may kalalagyan ng mga senador na boboto para ma-impeach si VP Sara. Ito yung hindi naiisip ng mga buwayang kongresista na tumanggap ng mali-maletang pera. At kung pag-uusapan naman natin ng technicality, abay namumuro na itong si Luistro at ang Kamara. Sigurado, gagawa ng hakbang si VP Sara at ang kanyang defense team na magpasaklolo sa ating Korte Suprema para naman dumaan tayo sa patas na pamamaraan sa due process. Kasi yung nangyayari lang dyan sa Kamara, sabi nila may hawak daw silang ebidensya. Tapos si VP Sara ang pinagpipresenta at pinaglalabas ng ebidensya. Tapos suddenly magpapasabina ka. Bakit ka magpapasabina? Kasi wala ka pang hawak na ebidensya. Mangangalap pa lang kayo. Yun ang katotohanan. Oo, nangingisda pa lang kayo ng ebidensya. Sa tingin ninyo, matutuloy ba ito? Itong impeachment na ito sa Senado? At ready na ba kayo sa bloodbath ni VP Sara? Abay, comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.